Trillanes accused Duterte of having amassed billions and billions and said, kung hindi ito totoo, buksan mo yung bank account mo. Which is a complete reversal of due process. Ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. So ngayon, nag-aakusa si bahagi nun, alam niya may joint account si VP Inday with the former president. So gusto nilang buksan yon because by itself, itong mga akusasyon will not survive a regular court hearing. Madidismissan sila sa totoo lang for lack of lack of criminal intent. Maraming reasons kung bakit that can be dismissed if it is filed in an ordinary court. Now the question is, wala silang ebidensya, pinilit lang nila yung so-called confidential funds na yan because what they are really after are the bank accounts. And if they can show that these accounts have large amounts, then kumbaga they're on a fishing expedition. Natatawa na lang si VP Inday. Kaya nga sinabi niya, I'm at peace, let's go. I want a bloodbath. So yung mga senador ngayon, ang ayaw na. Kumbaga, marami na rin within the Marcos administration na ayaw nilang ituloy. Okay, ang VP natin ay nasa Hague at in the picture behind me, sa TikTok, yan, kikita niyo na. In the picture behind me, she's viewing the photo exhibit of her father. Kasama niya ang mother niya, si Elizabeth Zimmerman, and andun din si Senator Amy Marcos. Senator Amy met with the lawyer, Attorney Kaufman, and I understand, ang press release nila is they said that they're working to bring home PRD. Yan. Good Mom's idea. I'm glad to see you here. Naka-live tayo. Okay. And then in the meantime, si former Congressman Arnie Teves is back. He's detained at NBI Bilibid. Now, just as a matter of refreshing our memory, he's the suspect in the assassination of Governor Roel Digamo of Negros Oriental. Hindi ako aware about the unreported evidence that they have, but suffice it to say that due to his flight, medyo na-compound yung whatever evidence they have against him. So currently, he is awaiting trial at the NBI's detention. I understand they have one in Bilibid. He was sent back home because I understand his asylum was declined by Timor-Leste, with some officials from their immigration stating that he is a threat or a security risk to their country. However, the Timor-Leste government has also been open about the fact that one of the reasons former Congressman Teves is being sent home is because they would like the Philippine vote in the entry of Timor-Leste in the ASEAN. Yes, ay protector ko. Siyempre, nandito lang. Thank you, Bebot. Hi, Miss Alice. Nandito siya sa Facebook ngayon. Usually, nasa TikTok siya. Thank you. And there you go. Thanks. Hello. So, ayun. Well, in the case of, and in the meantime, back to the Hague. See, this photo exhibit is, again, one of those activities that are being held in the Hague to show one and all how much the former president is loved and continues to be loved and supported by many Filipinos. So, important po yung mga ganitong klaseng activity because I understand na medyo nagugulat ang mga taga-Europe sa reaksyon ng mga Pilipino o ng mga ilang mga Pilipino tungkol sa detention niya. Maliwanag din yung pagdidiscuss kung paano siya nakuha. And in fact, ginawang bahagi ni Attorney Kaufman ng kanilang depensa yung fact daw, or at least yung sinasabi niya na ang tunay na prosecutor o nagpo-prosecute kay Pangulong Duterte ay yung Pangulo ng Pilipinas na ginagamit ito bilang bahagi ng kanyang pamumulitika sa Pilipinas. So, I love it kasi matagal na nating sinasabi yan and it's so parang nakaka-proud lang na yung mga sinasabi natin gets echoed by somebody as outstanding as Attorney Kaufman, which means that we're on the right track here. So, that's why sinasabi natin na ang isang pinakamalaking maitutulong natin
sa depensa ni PRD, isa yung pagpapakita nating mga ordinaryong mamamayan na hindi tayo sang-ayon sa ginawa ni Pangulong Marcos sa kanya. Wala akong sinasabi. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-all caps next time ha. Normally, hindi ko to babasahin. Sabi niya, gusto mo bang sabihin si Teves yung bribe ng Timor-Leste para sa boto? Sila po ang nagsabi nun. They admit that it is a consideration. Tingnan niyo po, ay hindi pala nagpo-post na si Sas sa Facebook. Pero si Sas po ang naging part nga ng discussion, short discussion sa GC yun. Totoo po kaya ang balita na patay na daw ang impeachment ni VP sa 20th Congress? Well, isa yan sa pinag-uusapan ngayon dahil doon sa ginagawa ni Senate President Cheese Escudero. Nung in-announce niya na masyado pang marami ang kailangan gawin ng Senado bago nila mapagtuunan ng pansin ang impeachment, maliwanag na sinasabi nilang hindi nila mauumpisahan. So, may kausap akong isang dalubhasa sa batas at ang sabi ko, ang hirap dun sa bahagi kasi ni Cheese, kaya kailangan niyang i-delay. Kumbaga, dinidribble niya para maubos yung oras. Kasi mahihirapan siyang bumalik sa sinabi niya na pwedeng tumawid daw from the 19th Congress to the 20th Congress yung impeachment trial. Ngayon, pwede niyang sabihin na okay lang kung tawid, pero pagka natapos yung 19th Congress nang hindi tinitake up ito ng Senado, malabo na nga na matake up sa 20th Congress. So, although wala po itong, precedent, malabo pong mangyari na i-take up pa ng Senado sa 20th Congress, lalong-lalo na marami ng kakampi ang vice-presidente doon sa 20th. May effect po kaya sa case ni Spox Harry yung nangyari sa asylum case na nangyari kay Arnie Teves. In the case of former Congressman Teves, denied na po yung kanyang asylum. Hindi tayo sure kung ano yung appeals process sa kanila. Kasi in the case of Joma Season before, dinecline ng Dutch government yung kanyang asylum. Pero inapila niya to the EU. Maraming levels of appeal yan eh. Kaya nagtagal siya ng nagtagal. So, in the case of Spox Harry, kaka-apply pa lang niya. So, nag-a-apply na po yung United Nations Convention on the Status of Refugees. Doon bawal na po. May non-refoulement na po. So, doon so it's not going to be the same. Kasi in the case of former Congressman Teves, yung Timorese government ang nagsabi no more appeals at binalik na siya kaagad. Thank you kay Mayang at kay Pompoko. Maraming salamat po sa inyo. At saka kay Lynn and kay Harley Online Shop. Kay Grocery for Me din po. Maraming salamat din po sa inyo and I'm glad to see you here on our live sa TikTok. Much more interesting is the presence of Senator Amy. Feeling ko, ang pagganado kasi niya, feeling ko, bahagi dun sa kanyang pagpapasalamat sa tulong ni VP Inday, ito na nga, nagko-collaborate siya with Attorney Kaufman. Remember yung sinasabi natin sa inyo dati, na mahalaga ang kontribusyon ni Sen Amy? Yung pag-hold niya ng Senate hearing, daming nagagalit sa akin nun at sinasabi, baliwala naman yan, makakalimutan din yan. Pakitang tao lang yan, don't trust the Marcos. Okay, so yung findings, kahit hindi pa po final yung Senate hearing, dahil po under oath yung mga sagot ng mga opisyales na kinwestiyon doon sa hearing na yon, sa pagdidinig na yon, ay maaaring isumite bilang ebidensya doon sa ICC trial. Not just for the trial itself, but also on the trial, on the hearings, on the issue of whether or not the ICC has gained jurisdiction over the person of Mr. Duterte. Sabi ni Jamelski, napansin niyo ba guys, after elections, na wala yung mga trolls na nang-aaway sa mga commenters? Oo nga, no, kaya nga tignan niyo, hindi, ilang araw na akong hindi, hindi umiikli yung pasensya ko. So it must really have been the trolls. Their intention talaga was to make us mad. Yung mga trolls na nakalock profile, pusa o aso ang pick at taga-ibang bansa ang pick at name. Hello, attorney. Hi, Jamelski. Sabi ko na nga ba si Sen Aimee yung nauna pa blind item ni Miss Joy noon sa live.
According sa live niya noon, balita daw na si PRD ang nag-request kay Aimee. Kaso payagan kaya si Sen Aimee ng ICC na makaharap si PRD. Hindi ko sure kasi ang usually ina-allow lang ay abogado. Hi, Sir Maxi. Long time no see. Sen Aimee Marcos, Cebu. I remember when I was little, used to go to our shop in Iloilo to promote our local handicraft. Ay, kilala niyo pala si Sen. Pero huwag niyo sasabihin na when you were little. Baka maano yun. Baka sabihin niya, hala, ginawa niya na namang matanda si Aimee. Oo nga, no? Sabi ni Remnant B, walang distractor sa discussion dahil wala ngang calls. Oo, walang distractions at walang naninira. Wala masyado. But there still will be some. Pero yung dati, yung nanggagalit talaga, di ba? Tapos, pagka sinagot mo, sasabihin na, bakit yung mga followers mo ang inaaway mo? As if followers sila. Sabi ni Way I See It, malamang naging consideration yung Philippine vote sa application ng Timor-Leste sa ASEAN membership sa pag-deport kay Kong Teves. Kailangan unanimous kasi. Pwede bang witness for PRD si Sen Aimee? Hindi natin alam kasi ang question dyan is relevance. It will depend on ano yung masasabi niya para masabi na hindi talaga involved si PRD sa kahit ano dyan sa mga so-called crimes against humanity na yan. Sabi ni Pink, walang budget sa mga trolls. Sabi ni Ma'am Melody, why NBI bilibid po? NBI po kasi ang lead investigation dyan sa kay former Congressman Teves. Sabi ni Ma'am Jocelyn, walang kabardagulan. Oo nga naghihintay kayo ng Cerberus sighting, kaso nakahiga. Dito sa paanan ko, tulog. So, remember yung mga before, yung mga interactions natin dito, yung napapaaway talaga, ako, parang, tapos sinasabi ng nanay ko, hindi ka naman ganyan dati, huwag mo nang patulan yung mga yan. Ang kaso talagang nangaaway sila. And then I realized na, kasi ang dami, kaya imposible hindi sila mapansin. Sabi ni Ma'am Jocelyn, sabi ni Auntie Claire, wag daw magpakalat ng fake news si Attorney Kaufman doon sa sinabi niya si PBBM daw ang prosecutor talaga ni Tatay Digong. Actually, he didn't say that. Parang ano yun figure of speech analogy. Parang ganon. Parang ang sinasabi niya is that it's as though si PBBM ang nagpo-prosecute. Kasi sa totoo lang, even we are saying that. Ang sinasabi natin, it's as though sila na nga yung nagpo-prosecute. Isipin mo, sila yung nag-hunting, sila ang nag-arrest, sila yung naghatid. Hatid pa tayo yun. Normally, ICC ang susundo. So, hinatid pa natin. And when most sane countries would normally, say, di ba, poprotektahan nila yung kanilang citizen. Ang Pilipinas, hindi lang sinuko, hinatid pa. Ay, sabi ni Your Mood, Your Music. Ayan na, may troll. Oo, kasi napansin natin. Sabi ko na nga ba, hindi dapat pinag-uusapan kasi pag pinansin ninyo, parang gamo-gamo yung mga yan Pag pinansin mo, di ba ang kasabihan ng mga matatanda, ang gamo-gamo, pag binati mo, dadami. Sabi ni Eric, nakakamiss din pala yung detractors. Lalong-lalo na pag yung mga trolls na mali-mali yung spelling, yung imbis na sabihin na buti nga sa inyo, bote ang sinasabi, bote nga sa inyo, ganun. Parang akala niya, ang tali-talino niya, pero yung simpleng bagay na buti nga, hindi niya magawa, hindi niya masabi na maayos. Abot pa kaya live natin hanggang 12? Anong oras na po ba? Wow, 8:24 pa lang po. Medyo mahirap yata yun. Dapat pala, wag muna akong mag-live ngayon. Mag-live na lang ng 12 o'clock. Kaso nasa hig naman si VP. Sabi ni Kim, walang pang-budget ang trolls kasi malaki ang naubos nung campaign period. Babalik yung mga troll na yan kapag nakauli sila sa kaban ng bayan. Oo nga Sabi ni Remnant, maiba lang ako. I was looking at the photo exhibits in The Hague. I wish na isama nila yung leadership ni FPRD to regain the land of Marawi from terrorism. Gawa tayo ng panibagong exhibit na about that and about the leadership that he showed there and how our AFP cannot forget the leadership that he showed. Naitawid niya tayo through the 6 months of the Marawi siege at ramdam na ramdam siya. Dumadalaw pa siya sa mga sundalo natin.
Sabi ni Jason, nabuhay si Fabian Ver sa katauhan ni Chief. Yikes. Sabi ni Juan Yayat, basta pag dumating na yung araw ng pagtutuos, wag na natin hayaan makalabas yang si Adiktador ang angkanya at cronies. Dito tayo sa loob maningil. Uy, thank you kay Pompo ko. Kay Jean Gray at Kumari at kay Amorsky. Hi kay Grocery for Me at saka kay Ma'am Rain. Hi Miss Madu. Ay daming nanonood sa sa TikTok. Thank you kay Miss Tina. Wow. Tsaka kay Ma'am Melody. So, umiinom ako ng tsaa. Pasensya na kung kung patigil-tigil. Sabi ni Tatay, ano po ba po mga probable consequences na if the right to non-refoulement is deprived or violated? May sanctions against the violating state. Yan. Kasi actually, human rights violation yan eh. The reason may non-refoulement is because parang that will amount to a kidnapping, ibabalik mo at mapapahamak o mamimiligro yung buhay ng tao na yon. Sabi ni Mel C, nangutang na naman daw si BBM. Ay. Paano? Nasimot yung kaban? Yung kay Arnie Teves, matagal kong iniisip, bakit siya, bakit ganun katindi yung sa kanya, pag-init sa kanya, paghabol sa kanya. And I get it, of course, yung sa unalive kay Governor Roel Digamo. Pero at the time na nung hinuhuli siya, wala pa pong ebidensya against him. Wala pa yung investigation. At nung umalis siya, it was prior to all of that. So ang tanong is, why? So tinitingnan ko, nung nasa house pala siya, isa siya dun sa mga sumusuporta sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Tapos, member siya ng House of Representatives at the time. Ang sabi niya, alam niya yung dangers ng droga kasi dati siyang addict at nagreforma. Kaya full support siya doon. Anti-dilaw din kasi itong si Teves. But, well, for me, mabuti na basta as long as he's subjected to due process. Sabi ni Tiffy, bakit hindi tinitira nila Lisa, BBM at Martin si Amy? Bakit mga Duterte lang? Hindi po yan totoo. Kalihim pa ako ng OPS nung binan ni Lisa si Amy sa Malacanang. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba? Nako, ang dami kong alam dyan. Pero yung iba, wala pa akong permiso na ikwento. Pero yon, alam ko yon. There was a time na banned siya sa Malacanang until such a time na si Mrs. Marcos, si mami nila, ang nagsabi kay Lisa, ba't di mo iniimbita si Amy dito? Hindi tinitira. Tinira nga siya ni Cheese Escudero, who is considered who has a close relationship with First Lady Lisa. So, mali po kayo dyan. Hindi yan totoo. Sabi ni Waltz, and by the way hindi pa ninyo naririnig o nakikita yung bonggang away nila ni Martin Romualdez. Pag nakalaya po ba si FPRD, diretso po ba sa bahay siya o dadaan muna sa piitan ng PNP o court? O ma-house arrest po, magtuturo na malaya pa rin siya. Grabe sir, ang daming tanong, hindi pa po natin alam. Hindi natin alam if there's going to be interim, kumbaga parang bail, in temporary liberty, or kung siya po ay mapawawalang sala. Or baka sabihin na temporarily kasi wala pang acquired jurisdiction, etc. So, we don't know. Malalaman niya lang po natin yan kapag siya po ay nahatulan or may hatol tungkol doon sa pagpapalaya sa kanya. Sabi ni Ma'am Jocelyn, hindi po ba si Arnie Teves ang unang nagbunyag ng trabaho ni Saldico at Tamba sa Congress? Oo din. Pero kasi, not to the same extent that they showed themselves, di ba? Sabi ni Mac, Kong Teves has been framed. He might know something serious about the present admin. Pwede din. Sabi ni Waltz, yun pala yan. Sabi ni Ma'am Vida,
Sunod-sunod ang loan, utang ni V. Grabe ang mga buhaya crocodile sa loan, inutang ng bansa at babayaran ng mamamayang Pilipino. Pelagic says, loan plus tax, ang alam nitong administrasyon na ito. Imagine the subsidy na nilustay nila sa 20 pesos per kilo kung gagamitin yon sa pag-improve ng agri natin like rice granary, silos, and storage. Sabi ni Shine, si Teves, pareho sila ng karakas ng pagkatao ni Duterte. Parehong mamamatay tao. That's an malicious imputation of a crime, vice, or defect. Hindi ko na po pwedeng basahin yan kasi I don't want to be, how do you call this? I don't want to get damay. Sabi ni Jason, ang pangarap ni Sen Aimee ibang-iba sa pangarap ng kapatid niya. Sabi ni Merit, si Lisa yung ahas na sinasabi ni Aimee. Tapos na po ma'am, pinag-usapan na natin kanina na malabo na po yung impeachment ni VP Inday dahil po dapat sinimulan nitong 19th Congress during the right after Congress transmitted the articles of impeachment. Pero kung hindi yan ma-take up dahil hindi nga isinasama sa agenda ng Senado, then mas malabo po na matuloy yan in the 20th Congress. Sabi ni Rice, it's between Aimee versus Lisa talaga. BBM is out of the picture. Oo naman, ate ime niya yun. Sabi ni Win, si Kong Teves, nakasagutan niya si Tambi sa Congress, meaning hindi sila okay. So that's one possible reason. Hindi, pwede. Nahihiwagahan lang ako sa why this government is so intent on putting him behind bars. Sabi ni Gabi, hindi ko na po nakikita nagpapa-interview si ex-Justice Carpio, puro si Llamas. Well, remember, posible rin kasi na, remember that Justice Carpio wanted to run for president. So, it might be that there's already, a beauty contest going on kung sino magiging standard bearer for 2028. Kentaro says, para saan pa ang pag-utang ng government ngayon kung wala naman gagawin, makabuluhang programa sa bansa. Sabi ni Ma'am Karen, it was a setup to frame, I assume Teves, pumunta ako sa house ni Digamo kung saan ito nangyari kasi taga Negros ang parents mo. And it was so obvious that the gunman purposely escaped in Teves' area, which is Bayawan, Negros, an hour away from the crime scene. What do you mean purposely escaped in Teves area? Saan po sila galing? Sabi ni Vin, nakakatawa lang si Teves, gigil sila pa uwiin dito sa Pinas. Pero kay FPRD, gigil sila ikidnap at dalhin sa dahig noon. Sabi ni Sherwin, Sen Aimee, ang gusto niya makabawi ang mga Marcoses noong martial law. What do you mean? Ano yung kwento dyan? Sabi ni Jeffrey, who do you think should serve as Senate President? I don't know about any particular person, basta I approve of several. Bahala sila. Sabi ni Eric, disadvantage po ba kay VP Sara if di matuloy ang impeachment? Kasi wala na siyang chance to defend herself. Parang baliktad po kasi yung iniisip ninyo. The presumption is of innocence. Parang ang sinasabi ninyo, kung ba't inakusahan siya ng ilang mga kongresista, tainted na siya. The Constitution says, you are presumed innocent until proven otherwise. So yung mga akusasyon na yan, pwede naman kasuhan sila ni VP Inday. Pero kayo, ibig sabihin ba ang tingin nyo kay VP Inday ay guilty simply because she was accused? And that if she isn't able to appear in a court proceeding, tainted na siya? She can always defend herself in the same forum where she was accused. On social media, in media, in the house, once it's cleaned up. Yeah. Bakit, I do not agree that she's disadvantaged. Why would anybody think that? Because if she really, really wanted to have her day in court, siya yung magkakaso.
Hindi ko alam kung nasa Hague si Attorney Vic. Pero yes, alam ko pupunta si Mayor Baste habang hindi pa nagsa-start yung kanyang term as acting mayor. Sabi ni Fear Not, Kong Teves was totally framed. He's against the Maharlika Fund and they want to take over businesses in Negros. Kong Teves is not that stupid to unalive a known political rival in broad daylight. Pwede. Ang reaction lang sa sinabi ng EU observer ng nakaraan election, halos 500 plus violations. No, that's not what they said. They said that they cannot make a full report because they were prevented from observing. Well, they were able to observe some of the violations prior to elections and the possible questionable results of the testing. Pero yung halos 500 plus violations, hindi nga, wala silang, kung may tali sila para only pre-elections. Ang sabi nga nila is that they were prevented. Mas mabigat na akusasyon yun. Inimbita sila tapos hindi sila inalaw na mag-observe. Nabasa niyo po ba yung statement? Ayun, nag-live. Kasi kanina sabi, nag-live si Attorney Vic kanina, nasa Hague na siya. Andun din daw si Doc Mata. Oh, that's nice. Sabi ni Ma'am Cherry Jumela, may picture na po si Attorney Vic nasa Hague. Oh, that's nice. That's very good. I'm so glad na nandun siya. Sabi ni Levi, may mga kaibigan akong pro-Marcos, laging bukang bibig. Wala daw control si BBM sa mga galit kay PRD. Nonsense, kasi ikaw ang presidente, bakit wala kang control? Correct. Ibig sabihin, inaamin lang nila na weak yung presidente. Sabi nila, naligaw ako dun sa interview ni Christian kay De Lima, gigil na gigil, bakit daw delayed ang impeachment? O, mas lalo siya magigigil pagka hindi matuloy. Oo. Sabi ng Mind the Nurse, narrative yan ng mga kalaban, attorney, yung kunwari kailangan i-defend ni VP sarili niya via impeachment. Kapag may ganyang nagtatanong, magduda na tayo, alam naman natin walang kailangan i-defend si VP. Correct. Because nga, the presumption is of innocence. Uy, ano kung madaldal yung mga yon? The fact is, they could actually, walang immunity ang Vice President. So, asa na yung kanilang mga criminal cases? Sabi ni Ma'am Karen, ang crime scene kasi where Digamo was unalive ay para siyang tourist spot din na may kainan at sobrang lapit lang sa lugar ni Teves, where his brother was an ex-mayor too. At yung nga ay Bayawan Negros. Sobrang nakakaduda kasi of all places na pwedeng tumakas, dun lang sila pumunta sa malapit. It was rumored that Teves knows a lot about this admin, about the alleged gambling feuds, drugs and smuggling issues. I think, diba, if I'm not mistaken, one of the theories in why this administration is so hot on Kong Teves is because of his gambling franchises, quote unquote, because of his gambling businesses or endeavors. And there are allegedly some officials very interested in his business endeavors. Okay, wait lang ha. Okay. Sabi ni Erickson, good evening, can the lawyers of FPRD use the argument that our justice system is working? Okay, I will repeat. It isn't whether or not the system is working. It is whether or not the courts are capable or refuse to subject them to the judicial processes or the legal processes. Sabi ni Zed, pag sinasabi mo, anong lagata, na allegedly nakakasundot sa curiosity. Kailan kayo pupunta sa The Hague, sabi ni Win, nila Crisette, MJ Joey at ni Coco Locoy. Nag-iipon pa po.
Sabi ni Remnant, what PBBM says contradicts what his actions show. Kaya ang hirap niyang paniwalaan. Sabi ni Min, hindi ba impeachable ang pamimigay ni Romualdez ng 150 million each bawat pipirma? Hindi po kasi impeachable official ang House Speaker or ang isang congressman. Wala naman silang immunity, so pwede naman silang kasuhan for violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So hindi po impeachment. Anti-graft. Sandigan Bayan case yan. Hindi ba yan ang sinabi ko? Sabi ni Pelagic, ASEAN po. And yes, I do know what ASEAN means. Sabi ni VT, the names na nilabas ng impeachment committee in relation to the recipients na may sound alike ng senators, may karapatan ba silang ihayag to in public when it is covered sa confidential funds? Actually, bawal nga, di ba? That's why, the other reason, kasi alam nyo, sa totoo lang, you have to ask, why did they want an impeachment? It's because they don't really have any evidence, even of impeachment. What they are after are the bank accounts. Kasi meron tayong Bank Secrecy Act dito sa Pilipinas. The Bank Secrecy Act means your bank cannot be, your accounts cannot be opened without a court order. They are considered confidential. Ngayon, gusto ni Senator Trillanes na makita yung mga bank accounts ni Duterte because nasaktan ang pride niya when PRD was running for president at nag-attempt si Sonny Trillanes to expose his bank accounts. Trillanes accused Duterte of having amassed billions and billions and said, kung hindi ito totoo, buksan mo yung bank account mo. Which is a complete reversal of due process. Ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpatunay. So ngayon, nag-aakusa si bahagi nun, alam niya may joint account si VP Inday with the former president. So gusto nilang buksan yon because by itself, itong mga akusasyon will not survive a regular court hearing. Madidismissan sila sa totoo lang for lack of lack of criminal intent. Maraming reasons kung bakit that can be dismissed if it is filed in an ordinary court. Now, the question is, wala silang ebidensya. Pinilit lang nila yung so-called confidential funds na yan because what they are really after are the bank accounts. And if they can show that these accounts have large amounts, then, kumbaga, they're on a fishing expedition. Natatawa na lang si VP Inday. Kaya nga sinabi niya, I'm at peace, let's go. I want a bloodbath. So, yung mga senador ngayon, ang ayaw na. Kumbaga, marami na rin within the Marcos administration na ayaw nilang ituloy. Kasi let's say, for example, matuloy yung impeachment ni VP Inday. Tapos, marami siyang kakampi sa Senado. Let's say na hindi siya ma-dismiss. Let's say, kung sasabihin ni Inday, huwag kayo mag-file ng motion to dismiss, ituloy natin yan. And then when they ask for the bank accounts and all that, what if VP Inday says yes, tapos super pahiya silang lahat? And then, she gets to sit on the witness stand and nobody knows what the senators who are on her side could ask about the congressmen who are intent in trying to find wrongdoing. So, urada yung mga talagang nasa administration side, kahit sila, hindi na sila interesado dun sa kaso. It was a shot in the dark anyway.